So good morning po sa inyong lahat yan mga kababayan. So puntahan natin ngayon ang fish pond. Talagang prepare natin ngayon mga kababayan. Kasi po may nanguha kahapon. Maliit lang yung natira. Kasi mababaw na yung tubig eh. So ngayon prepare na natin kasi ninakaw na yung isda. So ito na po mga kababayan, no? So lagyan natin ng hose, tagtag natin yung hose mga kababayan mula doon sa kanal, doon sa ibabaw, pagkatapos yung dulo naman papunta doon sa fish pond natin. Kasi po yung tubig medyo mababa na talaga kasi wala pong tubig na suporta. So tingnan nyo, nasa ano lang ng aking paa, sa aking bagtik sa aking bagtak. So tingnan nyo mga kababayan, yan, nanghuli tayo ng medyo malalaki. O tingnan nyo, yan, tapon ko muna sa labas kasi try na natin ding tikman tong alaga natin kasi yung iba ang dami nang kinain, tayo hindi pa nakakain kasi dami yung nanakaw kahapon mga kababayan. So simulan ko na po yung paglinis para po medyo malalim na yung tubig kasi po sa mataas na init noon, ilang buwan yung init noon, kaya po yung tubig ay bumaba at hindi na nakarecover yung tubig kasi mahina yung source at saka yung kanal nasa sa gilid lang. Kasi po hindi ko pinadaan dyan sa fish pond mismo kasi po pag umulan napakalakas yung kanal, so mag-wash out yung mga isda natin kapag dyan nakadaan yung kanal. So kailangan lang na linisan yung magilid-gilid para po medyo lumawak yung fish pond at saka mapalalim din yung tubig. So tinanggal ko muna yung mga damo sa gilid. At ang tubig na yan talagang maputik pa talaga tingnan kasi po dahil sa mga pumasok kahapon. Siguro ginamitan nila ng ng net. Kasi may mga isda dyan sa may kumpay o yung mga damo sa gilid na nasa may gilid ng fish pond. Sa pilapil niya may mga isda na nakita ako na namamatay. So hindi ko pa sana ito linisan kasi po marami yung malapit ng mga nganak. Pero dahil po sa pagnanakaw kahapon parang nahuli pati yung mga nganak na mga isda, kaya nilinisan ko na lang para po makarecover pa din yung mga natirang maliliit. So ito na lang yung alagaan natin, pakainin natin ng feeds. So yun, kinunan ko ng mga damo at pagkatapos kung kinuha yung mga damo, yung mga putik na naman sa ilalim mismo para po madagdagan yung kalaliman ng tubig para po yung mga isda ay medyo maluwang na yung kanilang paglalanguyan. So yun mga kababayan, no? So kailangan natin tanggalin ang lahat ng damo para po lumawak talaga yung fish pond at saka lumaki yung area ng mga isda. So kailangan na natin itong palaging tingnan para po ma-update natin at hindi na rin mabigyan ng panahon yung mga magnanakaw na makapasok pa dyan kasi palagi man nating tinitingnan. So yun, daming mga damo, may mga isda pa na matapakan natin, yung mga nahihilo pa ng mga isda dahil sa sa tubig na napaka dumi talaga, na halo yung putik at saka yung tubig. So kailangan talagang linisan ito lahat. So tingnan nyo mga kababayan, no? Kawawa yung mga isda natin. So ayun na po mga kababayan, no? Tapos na nating nalinisan yung fish pond. So panuhin muna natin yung tubig, padamihin. Tapos tayo nag-testing mo, ito na lang natira mga maliliit-liit.
naubos nila kahapon yung mga malalaki, yung mga nagnakaw kahapon dito. Sayang yung mga isda kahapon kasi dito mga maliit na lang yung isda kahapon mga kababayan. Nandyan sa Pilapil marami yung mga namamatay. Naiwan nila sa walang tubig o siguro sa pagbira nila ng ano ba yung bira, pagbira nila sa net nila. Naiwan yung mga nasa gilid ng net, nahulog dyan sa lupa. Daming mga namamatay. Sayang. So tingnan natin ito mamaya kung dadami na ba itong tubig. So update natin mamaya mga kababayan. So ito na po yung update ng ating fish pond mga kababayan. So medyo naka-recover na sila sa kanilang pakiramdam. Kanina kasi napakadumi ng tubig kaya para silang nahihilo. Ngayon medyo madumi pa rin yung tubig. Kulay putik pa rin. So hintayin lang natin kung tataas pa ba itong tubig. So yun lang mga kababayan, no? Maraming salamat sa inyong lahat.